Hi guys! Nagbabalik ang inyong suki dito sa kusina, ang inyong Lisa Kusinera! Andito na naman ako para magbahagi ng bagong recipe sa inyo. Ito ay ang napaka-healthy na spare rib with pumpkin sauce. Ayan, so napakadali lang gawin ng recipe na ito. Tara at samahan nyo ako at lutuin natin to. Kung ang inyong anak ay pihikan din kumain ng gulay, ganito ang gawin ninyo para naman mapakain nyo sila. So kung bago lang kayo dito sa aking channel, huwag nyong kalilimutang mag-like, comment, share, and subscribe. And syempre, on the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga cooking video. So ayan na nga, meron ako ditong spare ribs. Ayan, so kalahating kilo yung ating spare ribs dyan guys. So, una kong gagawin ay ipiprito ko muna siya. Fry lang natin siya ng bahagya hanggang maging slightly brown. Yan. So, gaya ng lagi ko sinasabi, kung kayo ay naiinip sa may paprito-prito ganun effect, i-forward nyo na lang yung video para naman mapabilis at hindi kayo mainip. Yan. So, from time to time, binibiling ko siya para hindi siya dumikit doon sa kawali natin. Kasi hindi non-stick pan yung ginamit ko dyan. Kasi ang spare ribs may buto-buto siya. Ayaw ko ma-scratch yung non-stick pan ko. Ganun. Siyempre, kayo man din, ayaw nyo masira yung pagka non-stick ng inyong lutuan. Baka magasgasan ng buto ng spare ribs. Kayo guys, ano nga palang paborito nyong luto na spare ribs? Marami nga pala akong klase ng luto dyan. Kung gusto nyong matuto pa ng more spare ribs recipe, mag-browse lang kayo dyan sa aking mga video. Makikita nyo dyan at ibang klaseng lutuin. Meron din pala ako dyan mga tinuturo ng mga Chinese cooking. Kung kayo ay nagbabalak na mag-apply sa Hong Kong at gusto nyo matuto ng mga Chinese dish, ay mag-browse lang din kayo. Meron din dyan sa playlist, nakalagay dyan kung mga iba-ibang klase ng lutuin. Ayan. So, yan nga, nakikita nyo, from time to time, binibiling ko siya. Hindi ko alam, yan kasi yung way ko, yan yung nakasanayan ko na madalas ko siyang binibiling kasi ayokong binidikit yung mga meat sa aking kawali. Or maybe, naboboring lang ako, kaya ganyan. Habang nagluluto, biling-biling ba? So, ayan. Sa tansya ko, okay na to. Medyo nag-brown na siya ng bahagya. Set aside natin siya ng kaunti dyan sa kawali. And magigisa tayo dyan ng luya, bawang, at saka sibuyas. Yan ang magpapalasa sa ating spare ribs, syempre. Nilalagyan ko nga pala to ng luya, guys, para matanggal yung lansa ng meat. Kasi alam nyo naman, ang meat, kahit na karne yan ng baboy, ay may lansa pa rin yan. Saka sibuyas, yan. Ang iba naman, naglalagay din sila dyan ng star anise para mas mabango yung pagluto nila sa spare ribs. Kaso, hindi ako naglagay kasi yung anak ko ay medyo maselan siya sa mga lasa at ayaw niya yung may anis. Na-try niya kasing manguya ang buong anis, kaya yon simula that time ayaw niya nang kumain ng any kind of food na may star anise. Ayan. So, naglagay na tayo dyan ng kalabasa. Igigisa-gisahin lang din natin to para naman maging malasa rin siya. Halo-halo lang. Ayan, ganyan kayo pag naiinip. Medyo halo-halo. At that point naman, lalagyan natin ito ng pampalasa. Yan. Hindi pa pala. Hinalo ko muna pala ulit. O, ayan. So, kung nainip kayo, punta na tayo dun sa point na maglalagay tayo ng pampalasa. For the halo-halo ng halo kasi ang person dyan. Ayan. Ayan na. At this point na, maglalagay na tayo dyan ng pampalasa. So, gumamit nga pala ako dyan isang pakete. Yung maliit lang. Ayan, nakita nyo, tag 7 pesos na oyster sauce. Ayan. Puripot kasi tayo. Tipid-tipid lang ba pag may time? Kasi may meat na tayo and meron na rin pumpkin dyan. Enough na rin para malasa. Konting pampalasa na lang ang kailangan natin dyan. And then, maglalagay din tayo dyan ng patis pa. Ayan, patis. Mas gusto ko naglalagay dyan ng patis for the umami taste ba. Tsaka yung aroma ng patis. Pero pwede naman ng asin na lang ilagay ninyo kung ayaw nyo naman ng patis. For the halo-halo nga ulit tayo dyan para mas lumasa ang ating mga sangkap. Ayan, so nangawit na ako maghalo dyan. Ayan, maglalagay na tayo dyan ng tubig. Yung enough lang na makukover ng bahagya ang ating meat.
Huwag nyo sosobrahan kasi baka maging ano yan, imbis na maging stew or braised spare ribs, naging ano na yan, pumpkin soup na. Ayan. So at that point, nagdagdag pa ako pala dyan ng tubig kasi sa tingin ko hindi siya enough. Ayan, tapos simmer lang natin siya. Yung sa akin, sinimmer ko lang siya for about 20 minutes. Enough na yon kasi hindi naman ganong katigasan yung spare ribs natin. Siyempre, tansyahan din kung sa tingin niyo ay malambot na, tikman nyo kung malambot na ang inyong spare ribs, ay okay na yan. So, ayan, medyo okay na siya. Tingnan nyo at nalusaw na rin yung ating pumpkin dyan. Magiging sauce na yan. Ngayon, kung gusto nyo naman ng medyo makakain nyo yung spare rib, hindi siya magiging sauce. Ay, sorry, yung kalabasa pala. Kung gusto nyo nung medyo may texture ang inyong kalabasa, syempre wag nyo gayahin yung method ko. Wag nyo siyang lusawin. Ganyan. Wag nyo hayaang mag-melt ang inyong kalabasa. Syempre, mas late nyo siyang ilalagay kung gusto nyo ay makakain nyo pa yung kalabasa. And nag-add ako dyan ng patis. Siyempre, tikman nyo. For the tikim muna kayo dyan. Kung sakto na ba yung lasa, kung enough na para sa inyo. Kanya-kanya naman tayo ng taste sa pagluluto. Kung tatanungin nyo ako kung ano ang sukat ng mga nilalagay ko, ay hindi ko alam kasi tansya-tansyahan lang yan. Kasi pwede nyo naman yan tikman anytime you want. Gaya niyan, tinikman ko. And then, perfect na nga yung lasa. So, hindi na ako nag-add ng anything else pa dyan. So, pwede kayong mag-add dyan ng magic sarap, unting betchin, pwede rin. So, ako hindi na ako naglagay para saktong-sakto lang din naman yung medyo healthy yan siya. Pero may time na naglalagay din ako kapag natatabangan ako, naglalagay ako ng kaunting MSG dyan. Ayan, so sa tingin ko ay enough na yan. Pinatay ko na yung apoy. Nakikita nyo naman na medyo nagtiken na rin yung sauce ng ating spare ribs. So, isasalin na natin sa bowl na ating serving bowl ba. Ayan, so yun lamang. Ganyan lang kadali magluto ng spare rib with pumpkin sauce. So, maraming salamat sa panonood at sana nakatulong yung recipe ko na ito sa inyo. Para naman maipaulam din kayo na medyo healthy sa inyong mga anak. Maraming salamat sa panonood at syempre, kung bago ka lang, huwag mong kalilimutang mag-like, comment, share, and subscribe. And syempre, i-on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Thank you! Bye-bye! See you guys next time!